bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Mike Defensor, former congressman. Sabi niya, I said it before and I'll say it again. We are under martial law. Isinare niya ang post ni Chole Abilia Cabanban tungkol sa pag-search ng mga taga-NBIS, CIDG, PNP CIDG sa kanyang bahay na walang search warrant dahil pinaghihinalaan nila na doon sa bahay niya nagtatago si Senator Bato. Chole Abilia Cabanban. Sabi niya, at around 6 this morning, today, around 20 to 30 agents from the NBI CIDG arrived at our home requesting to conduct a search in connection with a warrant reportedly intended for Senator Bato de la Rosa. I asked if they have a warrant specifically authorizing a search of our property. I was told it was not necessary. Ano? Despite my reservations, I allowed the search to proceed. I understand these agents were acting under orders, and I also knew that resisting could easily be misconstrued as having someone to hide. I cooperated fully and answered all their questions truthfully. Yes, I admitted that I am close to Senator Bato. When asked if I was also close to General Aplasca, I answered yes without hesitation. Even under pressure and even in situations medyo hindi ko mabasa. Even I said yes without hesitation. So, I don't know kung itong pag-search ng NBI CIDG agent sa bahay ni Mr. Cabanban ay parehas sa ipinost o ibinalita ng Manila Bulletin kanina na kinumpirma ni NBI Director Matibag na ang NBI agents ni-raid nila ang isang bahay, I think uncle ata ni Senator Padilla, na pinaghihinala na pinagtataguan ni Senator Bato. Kaya lang, wala silang nahanap na bato. So I don't know kung separate incidents ito, baka iisa lang. Ang unang tanong dyan is, may warrant of arrest si Senator Bato. Sa bahay na ito ni Mr. Cabanban, hindi na ba talaga kailangan ng search warrant sa isang property? Hindi ko sigurado. Basta dito, walang search warrant. Dahil i-search. Kasi ang alam ko, correct me if I'm wrong, iba ang warrant of arrest, iba ang search warrant. Kung yung, ang alam ko, ang search warrant, naka-indicate yung bahay at kung ano yung hinahanap, ano yung hahalughugin. Tapos sa search warrant, hindi ka pwedeng maghalughog kung walang mga kasama na barangay officials as witnesses. So I don't know, ano nang nangyari. Paki-comment naman ko kung itong sitwasyon na ito is kailangan pa ba ng search warrant? Pwede mo na bang pasukin lahat ng bahay na pinaghihinalaan na pinagtataguan ni Bato? I don't think so. So, kaya ang post ni dating Congressman Mike Defensor is martial law na, sinasabi niya dito. I said it before and I'll say it again, we are under martial law. Tignan natin yung mga comments. Mon De Leon. Rochelle Laboresca, ano na po ang gagawin? Zaytan Zulig, nag-PI na siya. Huwag kasi gagawa ng labag sa batas. Monica Theology, we salute you, Mike. Defend us, most vulnerable Filipinos from the tyranny of this present dispensation. Nyoski Anog, yes, we are under silent martial law. They will eliminate everyone who is not in agreement with them. In every press release from Malacanang, they are always the main characters. And they throw all the dirt from the past administration. So, nakakatakot po itong mga pangyaring ganito.
Kung ako ang may-ari, example, itong bahay ko, hanapin nila si Bato dito at wala silang search warrant, pwede ko silang papasokin, kailang after that, sampahan ko sila ng kaso. I-document ko. Pasok nila, i-document ko lang yan. Oh, hinanapan ko, any search warrant, wala, it's not necessary. Pasok. Kailang, i-video ko. Para gawin kong ebidensya. Kasi paglabag na yan sa aking karapatang pantao, Bill of Rights, whatsoever, dapat mayroong corresponding search warrant ang pagkakalam ko. Kasi iba ang arrest, warrant of arrest, iba ang search warrant. Okay lang kung bahay siguro, example, bahay ni Senator Bato. Dahil bahay niya yun, pwedeng tingnan doon dahil may warrant of arrest si Bato. Kaya lang kung hindi naman niya bahay, palagay ko walang karapatan ang mga law enforcement agencies na basta halugugin na lang na walang search warrant. Ang bagong cyber libel case isinamba laban kay Palses. Kinumpirma ng abogado ni Colonel Jane Alea Robles, retired Deputy Chief of Staff ni Senator Robin Hood Padilla, na nagsampa na sila ng reklamong cyber libel laban kay Atty. Jesus Palsis kaugnay ng umano'y malicious, reckless, and baseless na mga social media posts nito. Sa inilabas na press statement ni Atty. Mark Tolentino, sinabi niyang inihain na ang kaso sa Office of the City Prosecutor ng Pasay City matapos umanong iugnay ni Palses si Colonel Robles sa umano'y pagtulong sa pagtakas o pagtatago ni Senator Ronald Bato de la Rosa. We confirm that criminal charges for cyber libel have already been filed before the Office of the City Prosecutor of Pasay City against Atty. Jesus Palses. Sabi ni Atty. Tolentino. Ayon pa sa kampo ni Robles, walang basihan umano ang mga aligasyon laban sa retiradong opisyal ng militar. These accusations are false, fabricated, malicious, and unsupported by any competent evidence. Mariing itinanggi ni Colonel Robles ang anumang partisipasyon sa sinasabing pag-iwas ni Senator De La Rosa sa legal na proseso. Colonel Robles categorically denies any participation, assistance, facilitation, or involvement in any alleged evasion of legal process. Matatandaan ang naging laman ng social media ang mga aligasyon matapos kumalat ang mga post na nagsasabing si Robles umano ang tumulong kina Senator Robin Padilla at Senator Bato de la Rosa na makaalis ng Senado dakong alas 2:30 ng madaling araw. Kasunod nito, nagbahagi rin si Senator Robin Padilla ng pahayag ng ipinagtanggol si Colonel Robles. Colonel Jane Robles, retired, merely performed her official duties as part of my staff during the event that transpired inside the Senate. Yan ang paliwanag ni Senator Padilla. Any insinuation that she acted improperly or illegal is unfair, speculative, and irresponsible. Sa press statement, sinabi rin ni Tolentino na naghanda na rin umano sila ng civil case for damages at posibleng administrative complaint laban kay Palses sa Korte Suprema sa pamamagitan ng Office of the Bar Confidant. Nako, kawawa to. Patong-patong ang kaso. Bago lang nagsampa si Congressman Toby Chango, kung hindi ako nagkakamali, 36 counts of cyber libel case laban kay Atty. Palses. Ang bigat nun. Example lang ha, kung i-indict siya ng piskalya, kung isampa sa korte, bailable naman ang magpiyapiansa siya. Kaya lang sa dami, 36 counts. Example lang ito, 50,000 ang bail ng cyber libel. Times 36, so nasa 1.7 million ang kailangan ni Atty. Palses para makapagpiyansa. And that means malaking kwarta yan. So, siguro naman, maraming supporter si mayaman si Atty. Palses. I don't know kung sinasabi na halos wala daw siyang kliyente. Ganun ba yun?
walang panalo. Kumikita lang siya. I don't know kung ano ang kita niya ngayon dahil palagi siyang na-interview o ano. So, good luck sa mga kasong ganyan. Sabi na Atty. Playa Falses, sa isinampang kaso ni Congressman Toby Chanco sa kanya is, it's a badge of honor. Isang karangalan na masampahan ng kaso. Kasi marami siyang mga post na according to Tweety Bird. Delikado pala yung ganyan, yung mga may mga sources ka. Tweety Bird. Eh kung hindi totoo yung Tweety Bird, ay di sasampahan ka ng kaso. Kaya dapat mapagbantay tayo yung mga ganyan na mga sources. Ako, bago ako mag-react, mag-comment, tinitignan ko muna yung mga kagito. Ang balita ngayon, very credible na nagpo-post. Kung ano lang ang katotohanan, yun lang inano niya. Kaya nagre-react naman ako. So, retired colonel, paano niya maapektuhan? Palagay ko, posible. Kasi kung retired ka na, wala ka ng influence, wala ka ng power, basta retired. Ako, naramdaman ko yun dahil nung nasa active pa ako, malayo pa lang ako, sinasaluduhan na, halos lahat ng utos sinusunod dahil active pa ako eh. One-star general. Kaya lang nung retired na ako, I tell you, halos hindi ako papasukin sa kampo. Sino po sila? I am retired General Macanas. Pakita ko ang ID ko. Sir, pwede ba? Tumabi lang muna kayo dyan. Itawag ko muna sa loob ng kampo kung papasukin ba kayo o hindi. Naranasan ko ng ganyan, ng Marawi Seeds. Hindi ako basta-basta papasukin. Private yung gwardiya. Ako, retired general. Sorry, sir. Hindi kayo basta papasok. Maghintay ako ng go signal. Yes, no problem. Gano'n. So ito, retired colonel. Tapos tutulungan niya. Anyway, good luck, Atty. Jesus Falses, sa panibagong kaso na naisampa sa iyo. Ito ang reaksyon ni PDP Deputy Spokesperson Atty. Ferdy Topacio matapos italaga ni Pangulong Marcos Jr. si dating Senador Francis Tolentino bilang Acting Secretary ng Department of Labor and Employment. Wow! Grabe, no? Secretary Tolentino na ngayon. Sa isang social media post, binati ni Topacio si Tolentino sa bago nitong posisyon. Congratulations to my kababayan, Francis Tolentino, for having been appointed as Acting Secretary of the Department of Labor and Employment. Mapalad ka at lahat ng mga balimbing. Sobra namang sarcasm ito. Lahat ng mga balimbing, unqualified at isinusuka ng taong bayan ang ina-appoint ni Marcos Jr. Ang naturang pahayag ay lumabas matapos kumpirmahin ng Malacanang na si Tolentino ang papalit kay dating Labor Secretary Bienvenido Laguesma na bumaba sa pwesto dahil sa health considerations. Matatanda nang natalo si Tolentino sa 2025 senatorial elections, ngunit naging posible lamang ang kanyang appointment matapos mapaso ang one-year appointment ban para sa mga natalong kandidato sa halalan. Balimbing, mga unqualified, isinusuka ang mga ina-appoint ni Marcos. Panahon ng Aquino administration, I think MMDA chairman itong si Tolentino. Then, nagkandidato pagka-senador. Natalo. Noong umupo si Pangulong Duterte, 2016, dumikit siya sa mga Duterte. Naging membro siya ng PDP Laban. So, kailan ba doon? 2019. Tumakbo siya, pagka-senador, under ng PDP Laban. Kabats niya, sina Senator Bongo at Bato Tolentino. Sila yung inendorso ni Mayor Sara sa hugpong ng pagbabago. Kaya nanalo siya noong 2019. Tama ba? Nanalo siya dahil sa suporta ng mga Duterte. Noong 2025, bumaliktad. Iniwan niya ang mga Duterte, sumama siya sa Partido Federal
ni President Marcos. Sa kasamaang palad, lahat sila, tatlong kandidato ng Partido Federal, puros diretso inidoro. Tolentino, Pacquiao, at saka Abalos. So, hinintay, 1-year ban. Ngayon, congratulations nga, Secretary Francis Tolentino. Malala ko, kampanyahan nung midterm election last year. Saan bang lugar yun? Nakalimutan ko na. Nung ipinakilala ng Pangulong Marcos Jr. ang mga kandidato. Ito, Tolentino, Senator Tolentino. Siya yung pinakaunang dumating sa Tacloban nung rumagasa ang Bagyo Yolanda. Palakpak naman ng mga tao. Tayo naman si Tolentino. Hindi man lang niya kinorek, hindi naman lang siya nagsalita. Kasi kung ako si Tolentino, alam ko naman kung sino ang unang dumating sa Tacloban. It was Mayor Rodrigo Roa Duterte. Ina-acknowledge yan ng mga Tacloban. Pati si Martin Romualdez, ina-acknowledge niya na ang pinakaunang dumating sa Tacloban ay yung grupo ng taga Davao, pinangunahan mismo ni Mayor Duterte. Bakit naman itong Tolentino, tumayo siya, gumanon siya, okay lang sa kanya, pinakaunang dumating sa Tacloban, ano ba yan? So, makikita mo talaga na si Tolentino, dumikit na masyado sa mga Marcos. After 2028, wala nang mga Marcos, saan naman kaya didikit itong si Francis Tolentino? Babalik sa mga Duterte? Sa tingin nyo, pag presidente ni VP Sara, may lugar ba siya sa administration ni Mayor President Sara sa 2028? I doubt so. Kaya ito, sige, magpakasaya na kayo. I-maximize nyo na ang mga benefits ninyo habang nandyan pa ang Marcos Jr. administration. Basta, magtrabaho kayo ng gusto. Anyway, pagdating naman sa flood control, iskandal, hindi naman nasangkot si Tolentino, di ba? So, walang problema siguro. Ngayon, binigyan siya ng pagkakataon. Do your best. Sana matulungan niyo ang ating mga manggagawa. Kaya lang, palagay ko hanggang dyan na lang. Yung political future. Ito, malala ko pa. Galit na galit sa China. Itong si Tolentino. To a point na, ano ba yun? Pinagbawalan siya ng Chinese government na tumuntong anywhere territory ng China, pinagbawalan siya. Kasi talagang anti-China siya. Nagpagamit siya ng todo sa naratibo ng US government na labanan ng China kasi kalaban ng Pilipinas ang China. So good luck po. Congratulations. Number 1 na balimbing, sinusuka ng taong bayan, ina-appoint ng Marcos Jr. administration. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang channel natin na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan.